Tapos na, may nanalo na. Nakumpleto na kagabi ang isinagawang canvassing ng National Board of Canvasser o NBOC sa 175 Certificate of Canvass sa katatapos lang na 2025 midterm election. Nanguna si Senador at re-electionist Senator Bongo kung saan nakakuha ito ng mahigit 27 milyong boto. Lumamang siya ng mahigit 6.2 million vote sa sumunod sa kanya na si dating Senador Bam Aquino. Pangatlo ang kasalukuyang senador na si Bato de la Rosa. Sumunod sina Erwin Tulfo, Francis Pangilinan, Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid at Amy Marcos. Hindi pa maituturing na full at official count ang mga boto dahil kailangan pang dumaan sa audit ang mga ito bago maisapinal. Ngayong araw, inaasahang maglalabas ng resolusyon ng NBOC para sa mga nanalong senador at party list batay sa ranking na nakuha ng mga ito. Sa Sabado itinakda ang proklamasyon sa 12 senador samantalang posibleng sa Lunes na maiproklama ang mga nanalong party list. Sinabi naman ng COMELEC na wala silang naitalang failure of election sa lahat ng presinto sa Pilipinas. Again, wala po tayo kahit isa na failure of election sa buong bansa sa kahit na isang presinto. At kahit po sa abroad, wala po tayong isa man sa post, sa 93 post, ang hindi po nakapag-eleksyon nitong Mayo 12. Umabot sa 82.20% o nasa 57,350,958 mula sa 69,673,653 registered voters ang nakibahagi sa eleksyon. It may not be as perfect as everybody had expected, but what is important is that nobody is disenfranchised, nobody is set aside. This is truly the election of the Filipino people. Thank you so much, and good evening until the resumption of the NBOC session. Dagdag ng COMELEC, maraming mga kabataan ang lumabas ngayong eleksyon para bumoto. Tiniyak din ito na may kredibilidad ang nakaraang eleksyon at walang naging dayaan. Nandiyan po yung ating Philippine Statistics Authority. Ang PIC pa mismo, ang NAMFREL, ang PPCRB, ang Lente, naandyan po sila lahat. Hindi naman po pwede ang COMELEC ang magmamaniubra ng mismong random manual audit na hindi naman kami lang ang miyembro ng committee po na ito. Yan ang paraan. Diyan natin makikita tama ba ang bilang ng balot ng machine as against doon sa na-print na election return. So maganda po, yan talagang random manual audit ay nilagay ng batas dyan para bilang counter-check kung talagang bumilang ng tama ang makina o hindi. Ito na ang pinakamabilis na canvassing ng midterm election sa kasaysayan ng halalan sa bansa na inabot lamang ng 3 araw. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.